Mga idol, yung tao na to ay nakakarera na si Peter Sagan at si Van der Poel sa Italy. Sa video na to ay sasamahan niya tayo sa Besang Pass kung saan siya nag-e-ensayo. Mataas din ito, 1,600 meters elevation din ang total, and itatry natin siyang ahunin using only our big ring. Big ring all the way. Aabot ba tayo sa taas? Kaya ba? Tara. Manginig ka na, Jermaine Prado. Ito na ang mga kalaban mo. Pakita natin yung pagmuka. Oh! Ito na ang pader! Woo! The best views comes after the hardest climbs. Woo! Grabe! Grabe, kasing ganda ko. Idol! Let's see! Hello, and you're watching warm up. Tara. Ay, mga idol. Nag-breakfast po kayo? Hindi pa eh. Merienda lang po kami. Ay, okay na rin yun. Meron akong badass yung energy, ano. Oy, idol, miss ka na ni Peter Gan. Oo, ano? Oh, idol. Galing pa Baguio. Ay, pare. Cervantes! Ano, mga idol, oh. Ito, ayun. Nga pala mga idol, baka magtaka kayo kung nasaan tayo. Tayo ngayon ay nasa Tagudin. Bumiyahe ako from Manila papunta dito sa may Tagudin para i-ocular yung proposed race route na gagamitin para sa Suyo King of the Mountain Challenge 2023. So inaya ako sila Bike na Road para samahan ako dito sa ruta na to. Sila lang kasi yung mga kakilala ko na malapit-lapit dito. Buti na lang available sila. Kung matatandaan nyo, last year mga idol ay nakasama ko na sila sa Tala Ride. Nag-meet kami noon kasi meron silang gustong ibigay sa akin ng mga jerseys. Yung jerseys na yon ay galing kay Samantha Finn, kay Say Design. na si Kayo. Good, anak ko, good. Hamag ka nung awod ko na di ka kasik tatang 3 kanumat. Ayaw mo na anak ko 3 talaga. Ano talo? Nay! Aabot ba tayo sa taas? Kaya ba? Kaya. Kaya. Parang duda ka yata, idol. Si Sir Randy yung mag-guide sa atin sa ano. Si Sir Randy mga idol, siya yung head ng disaster department sa munisipyo ng Suyo. Siya yung magko-convoy sa atin paakyat ng Besang Pass. And mamaya, hindi lang convoy ang mangyayari. Panoorin nyo na lang mga idol. Yung mga nandito po ngayon, yung mga hindi pumasok sa ROTC. Patay kayo! It was at this moment that he knew he fucked up. O yung ROTC, lagot kayo! Tara na, pagdak tayo, warm up. Double bike ata yun. Gravel bike, tinanis bracket. Oh, big ring all the way. 42. So yung mga idol, ang dala natin na bike dito ay yung aking gravel bike. Yung ginamit ko sa may Bungabon nung nanalo tayo sa may UCI gravel race doon. Balita ko kasi ay napakahaba ng mga ahon dito. So better safe than sorry. Kaya ang dinala ko ay yung merong pang-ahon na gearing. Mga idol, ito na tayo sa Suyo. Yan, no? Paano ba i-pronounce yan? Suyo. Suyo. Sana all sila suyo. Sana all. Sana all. Atake na. Kaya na. Go! Ayan. Ito mo, Pister, tang Pister. Welcome to Barikong Kukurong! What? Bro, what are you talking about, man? Kabang ng pangalan. So ngayon ay pumasok na tayo sa bayan ng Suyo mga idol. Galing tayo ng Tagudin. Yung pinakadadaanan natin mga idol ay yung ruta na dadaanan ng karera next year. Yung Suyo King of the Mountain Challenge 2023. Yes, may karera dito mga idol at yun yung purpose natin. Yung i-ocular yung dadaanan ng karera. Titingnan natin kung okay ba yung mga karsada. Titingnan natin kung gaano ba siya katarik. And para mag-gauge na rin natin kung gaano siya kahirap. Or kung mahirap nga ba talaga siya. Titingnan din natin kung kaya nating i-big ring all the way mula dito sa baba hanggang sa may tuktok ng bundok. Morning, sir! Oh, mga idol, number 1 rule, bawal mag-video na umu-overtake, ha? Number 1 rule yan. Biro lang, pwede. Bawal mag-video pag tutulak na mamaya. Pag nananahe, bawal video. Kaya ako na, walang ya. Woo!
na to. Segment na po ito hanggang sa harap. Ayoko, hindi ako naipag-segment ngayon. Yung main line kasi ang target. Oo. At this point mga idol ay halos nag-uumpisa pa lang kami sa ride. And wala pang masyadong ahon at lusong dito maliban dun sa unang dalawang umbok na madadaanan. Sayang hindi ko na videohan yon pero ito yung elevation profile niya. More or less ganito yung terrain for the first 22 kilometers. Parang warm up ito para dun sa may main climb. Ang ganda rin ng part na to kasi yung buong ruta ay sinusundan niya yung daan ng ilog. Ang pangalan nga pala ng ilog na yan ay Chico River and siya ay candidate ngayon para maging cleanest river in the Philippines. Siya yung ilog dyan sa may bandang kanan natin kung nakikita ninyo. Mamaya pagka nagkaroon ng clearing ipapakita ko sa inyo mga idol. Isa yan sa mga pinagmamalaking yaman ng bayan ng Suyo. Mamaya rin meron tayong madadaanan na falls or yung entrance doon sa may falls. And ewan ko na lang kung ano magiging reaksyon nyo pag nakita nyo yung pangalan ng falls na yon. Mamaya papakita ko sa inyo mga idol. Samahan daw tayo ng mga pulis hanggang sa taas eh. Hindi kasi practice na drill na nila para sa event. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. So nandito na ngayon tayo mga idol sa pinakabayan ng Suyo. Ito yung pinakasentro nila. Nandito yung kanilang palengke, nandito yung kanilang gym, at nandito rin yung kanilang munisipyo. Gaganapin yung bike race next year mga idol para sa bayan ng Suyo mismo. Nais kasi nilang ipakilala yung kanilang bayan as a tourist destination. Alam nyo ba na 70% ng Suyo ay forest reserve? Dahil dyan mga idol, ang kanilang mga tourist destinations ay mostly natural wonders. So ito yung mga nakita kong tourist destinations dito sa Suyo na pwede nyong puntahan kung sakaling maglilibot kayo dito. Nandyan yung Timore na parang tore, puno din ng isda yung tubig sa paligid niya. Nandyan yung Mount Tapo kung saan nakita ko yung napakagandang sunset talaga. Meron ding Barayok Falls na medyo malapit lang sa boundary ng Suyo. Ang Mount Balungabing na ang pangalan ay hango sa manok. Andyan din yung bundok na mukhang isda. Meron pa ditong isang falls, yung Dawara Falls na napakataas. Nandyan din yung Sangbay ni Ragsak Falls na sobrang ganda at napakalinis ng tubig. Kung gusto niyo namang mag-relax, nandyan naman yung Eco Mountain Resort na merong mga kwarto at mga pools. And yung isa sa mga nadaanan namin na entrance, yung Kaman Itil, which translates to Vagina Falls in English. Yan lang yung mga iba sa mga attractions na nandito sa Suyo mga idol. So kung pupunta kayo dito, kulang yung isang araw para malibot nyo lahat yan. So I suggest mag-overnight kayo dito. Dun sa mahilig mag-camping, meron din silang campground dito. Kaya pa nga mga jersey nyo, puro mga Say Designs yan ha. Support local, Say Designs, Sammy Noise. Nakakatawa yung Ilocano ni Sammy Noise eh. Ang dami natutuwa sa mga Ilocano, pati nung nasa Europe. Samantha, bakit wala ka dito? Nahanap ka ng mga fans mo. UOM dapat siya dito. Oo, Queen of the Mountain ka dito. Yung buong karera, yung lower part ng karera ay tinatraverse itong Chico River. Ayan ang cleanest river or contender para sa cleanest river in the Philippines. So kung tapos na kayong kumarera, lublob kayo dyan. O kaya naman bago magkarera, the day before, bakasyon kayo, di ba? Ito, ganda ng kalsada. Perfect. Diyan ba tayo ahon? Sa pader na yan. Oh, hell no.
Diyan mga idol, diyan na ako sa pader na yan. Para tong ano parang yung sa may Colorado, yung yung dinaanan ng tubig Oo. Sarap dito. Anong oras na? Alas 7, 7:30. 7:30 lilim Wow. Ayan mga idol, ang pinakamalakas sa Ilocos. Taga rito yan. Ayan pader Adam Limestone. Kita nyo yung taas na yan, times 2 pa daw. Ayan. Mahiwagang pader. Ang mahiwagang pader. Ito na daw yung mahiwagang pader. Oh! Ito na ang pader! Woo! Ito pala yun. Ayan parang ravine na good day mga idol. Relatively okay pa yung lower slopes ng climb. Kasi ayan nakakapagsalita pa, nakakapag-ride pa naman, nakakapagbidahan pa tong mga to, nakakapag-chikahan pa. Kasi yung unang first, galing. Yung unang part ng climb ay hindi talaga climb, false flat lang siya. Diba? Sabi ko sa'yo, punta tayo Cervantes Year po bago na. Ayan sabi ko sa kanya, pupunta kami Cervantes Exactly 1 year ago. Diba? Ayan. Sabi ko sa iyo Ito, kasama ko rin. Doon sa may Tala Ride. Ayan, si Idol, si Bike na Road, saka yung crush ni Peter Gunn. Si May pangal pa po doon. Kaya ko dito sabi nga ni Biker Old, mag-video ka para hindi ka unahan. So tayo nga mga idol ay wala pa dun sa may ahon mismo. Nandun pa tayo sa part ng valley na medyo patag-patag pa at falls flat pa lang. Papunta pa lang tayo dun sa pinaka-base ng climb. Pero alam nyo ba mga idol na merong madilim na nakaraan ang lugar na to? Maraming namatay dito, mga Amerikano, Hapon at pati na rin mga Pilipino. Ang pupuntahan kasi natin ay yung tinatawag na Besang Pass, kung saan naglagay ng defensive line ng mga Hapon laban sa mga Amerikano at Pilipino na humahabol sa kanila noong World War II. Nung panahon kasi na yon ay paparetreat na yung mga Hapon at tumatakas na sila. So ang ginawa nila ay nag-retreat sila sa kabundukan. Malakas yung depensa na inilagay ng mga Hapon sa Besang Pass. Kaya naman inabot ng matagal bago mabutas ng mga Amerikano at mga Pilipino yung posisyon nila na yon. Nagsimula sila ng January 9 at natapos lamang noong June 15, kung saan natalo na nila yung pinaka-final position ng mga Hapon. Kaya mamaya makikita nyo dun sa may Besang Pass mismo, meron dong monument. Mamaya makikita ninyo. Yung parsada pa noon mga idol ay hindi pa sementado syempre. Kaya dun sa pag-akyat pa lang papunta ng Besang Pass ay napakahirap na para sa ating mga kapwa Pilipino at dun sa mga ilang Amerikano na kasama nila. Mga idol, kung hindi nyo natatanong, ito nga pala yung representative natin sa UCI Gravel Race. Fresh from Europe. World Buongiorno. Championship. Nakakalaban niya si Peter Sagan. Vanderpool. Tico mode. Ayan may number pa Ito pala idol, pag mga gusto ng alikabok galing Europe, meron pa. Ayan Hindi pa nababike wash. Fresh from Europe. Fresh from Europe yan. Italy, Switzerland, Netherlands, Yan. Germany, yan, yung mga alikabok dyan. Imported yan, imported. 1K lang, 1 gramo. Mura. Kaliwa daw. So yan mga idol, si Bike na Road. Shout out pala kay Dami Noise. Dami Noise. Asa na tayo? Total elevation gain 305 pa lang mga idol. We've been doing 22 kilometers per hour average. Nakaka 51 minutes pa lang kami. So kayang-kaya. May kasama po tayong babae. Dito po sa harapan natin, napakalakas. Manginig ka na, Jermaine Prado. Manginig ka na, Jermaine Prado. Pwede na. Kita mo, yung helmet, kulay pink yata. Jermaine Prado, maginig ka na. Ito na ang kalaban mo. Pakita natin yung pagmumuka. Hoy. Ay, may bigote. Oh, hell no! May bigote. Ala ko naman, panlaban na tayo kay Jermaine. Good day, idol! Putog ka na! 371 meters na. And 1 hour na kayong pumapajak. 21. Ano lang, pacing lang, hindi matulin. Sakto lang. Sprint pag may arko, pero more on pacing lang. Kayang-kaya. Yes mga idol, malapit pa lang yung nababiyahe ko, pero itong mga kasama ko nakaka 70 kilometers na mula dito, and hindi pa kami lahat nag-uumagahan. Nagdayak ng umagahan yung taga-munisipyo ng Suyo, pero alam niyo ba kung nasaan yun? Nasa Besang Pass nila inihanda mga idol.
So ang problema namin ngayon ay mga 2 oras pa kaming papadyak bago makarating sa may Besang Pass. Hindi namin alam kung maaabot kami doon or paano ba. Buti na lang ako, meron akong baon na badass. Proven ko na to na hindi ako magugutom pag ito ang tinetake ko. Pero ang problema, yung mga kasama ko. Kanina pa silang 4:30 AM pumapadyak and ang susunod na kain ay doon pa sa tuktok ng bundok. Malamang magsipagbonk ito mga idol. Let's see. Ayun, sa taas. Natikita ko na yung Cervantes. Yung Besang Pass. Ayun! Kapitong bundok. Kapitong bundok. Puset. Dito na po tayo titigil sa kulay. Yay! Karga na. Last tindahan bago umahon. Mga idol, pag nakita nyo yung tulay na yan, yan na yung dire-diretso ng ahon. Dire-diretso na yan, wala nang recover. Tapos medyo matarik yung umpisa, kaya ingat kayo. Dito na mag-east. Dito na mag-start yung segment. Dito na ang ano. Dito na pahirapan. Dito na magkakalasan lahat. Kaya huminto kami dito, andito yung tindahan. Last resort ng tinda. Mag-merienda dito, ano? Opo. Shoutout mo na yung platoon leader mo. Shoutout sa platoon leader namin, sorry. Pwesa mo dun. Ano ba? Tawa-tawa yun. Ay. Ayan, nagkabot ng tubig, tubig sa ano, follow car natin, no? Tubig. Saba. Ayan, saba. Oh. Ayan, may ayuda ang saba, oh. Oh, ayan, Jermin, ito yung panlaban sa'yo. Ayan, mga idol, kaya kami huminto dito. Ito na yung last na tindahan daw, bago umahon. So, ibig sabihin nun, dire-diretso na yung ahon na to. Ilang kilometers yan? Bakit? 18. Ano yung average? 6% average gradient tapos 1-3 elef gain. Yun, no? 1-4 oh, taas din. So, ayan, 30 minutes lang po yan na ahunin natin. 30 ba sa'yo? 25 lang sa akin eh. Sama natin yung mga taga-Suyo, Ilocos Sur, para malaman din nila kung ano yung ruta sa February 4 na darating. Kain lang na saging, tapos larga na. Mga idol, so far, nakakalahating bote pa lang tayo out of our 2 bottles. Pero may karga siya na badass, calamansi flavor. Pero hindi masyadong makulay si badass. Tapos 3 scoops bawat bote. Just enough para masurvive tong ahon na to. Hindi tayo magdong. Bago kami umahon ng bundok, nag-decide muna yung grupo na magkaroon ng konting briefing para dun sa mga newbies na kasama namin. Lalo na dun sa mga first time maahon dito kasi hindi biro yung 18 kilometers climb na to. So makinig tayo mga idol. Yung mga first time sumama sa amin dito, 2 hours yung climb. Yung target natin 2 hours. Kung kakalas, merong mobile sa likod. May patrol pwedeng sumakay. Pero kung gusto nyo tapusin, tuloy nyo lang kasi isa lang yan. Kung ano yung inahon nyo, yun din yung lulusungin. Kaya huwag kayong mag-alala kapag naiwan na kayo. Magkikita rin tayo. Kita-kita tayo Yun sa lang. taas. May pagkain sa taas, kaya huwag kayong hihinto ha. Una sa taas may jersey. Una sa taas may jersey. Una sa taas may jersey. Naka-record dyan, no? Naka-record, no? Ayan, no? Samantha Pin, say design. Kung di nyo kaya yung mga pacing nung nagdadala sa harap, kunin nyo lang yung pacing nyo kasi mahaba yan, 2 hours yan. Kung ang payo ko sa inyo enjoy nyo lang yung view. Yun lang, magandang excuse yun, enjoy nyo lang yung view. Muna din nga ito ang mabidyo ni Biker Dude. Thank you. Ay, tanggap ko na. Okay, let's go. Doon, hindi pa tayo nag-i-small ring. Mamaya, tingnan natin saan tayo mag-i-small ring. Laki kasi may cheat code eh. Kaya hindi pa kailangan eh. Tingnan natin saan kakailanganin. Speaking of small ring mga idol, meron kaming kasama pala dito na ang pinakamaliit na gearing ay 3225. Medyo mahirap iahon yan mga idol, lalo na kung wala kang ensayo. Let's see mamaya kung ano mangyayari. So ano tong ano mo? Loob? 32 yung ano. 32. Tapos 25, bahala na. God bless you. 10:26. 9:20, 10:20. Andun ta? 10:30. So yun nga mga idol, start na ng ahon natin. Pero ang technique lang na gagawin ko dito ay magme-maintain lang ako ng power. Hindi ako makikipagkarera sa kanila kahit may free jersey pagka nauna ka sa taas. Medyo mahaba kasi to, 18 kilometers, diba? Tapos 1,300 meters elevation gain. Kapag tumiri ka dito, medyo mahirap nang makarecover. Kung gagawin talaga natin ay pacing lang para enjoy natin yung view at para pagdating natin sa tuktok ay fresh pa tayo at hindi tayo mukhang talunan. Sana hindi masyadong ensayado tong mga kasama ko. Kung hindi, mag-isa akong aahon mga idol. Natin din saan tayo mag-i-small ring. Big ring pa rin tayo. After a few hundred meters ay nag-video ako mga idol para makita ko kung kumpleto pa kami dito sa may umpisa ng ahon. Medyo relax pa yung pacing namin at wala pang bumabanat. Parang wala yatang may gusto ng jersey ah. Let's see mga idol.
Dito mga idol, may madadaanan tayo sa may kurbada. Nagulat ako doon sa may pangalan. Noong una kasi ay hindi ko alam na merong ganyan. Tapos nung nakita ko na lang ay bigla akong natawa. Kayo rin mga idol, tingnan nyo kung ano magiging reaction ninyo. Welcome po sa Aquino dyan. Ay, Vagina Falls! Ayun pala yun. Ayun pala yun. Vagina Falls. Doon pala yun. Kaya pala madulas sa area na yun. Dumudulas yung gulong ko. Kaya pala. Ahon. Secret sa likod. Dito mga idol, napansin ko sa bundok na to ay doon sa umpisa ay medyo matarik yung mga ahon. Nagsi 7%, nagna 9% at nag 17% pa pagdating doon sa may gawin ng falls. Pero mamaya bababaw din, magkakaroon ng recovery sa bandang gitna. So kung balak mong kumarera at talagang kakaririn mo na gusto mong manalo, kailangan ay tulinan mo sa may banda na to tapos mag-recover ka na lang sa bandang gitna. Ito maganda dito eh. Tanghali na, 8:30 na, malilim pa din eh. Lalo na sa February. Malamig! Para kang sa Europe. Minus yung snow. Big ring pa din. Nagwiwili pa sa gilid oh. Ha? Oh? Peter Saran. Oh, bike na road din, oh. Ah! 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 Muntik na ako. Sige na. 12%. Ito rin, oh. Wiwili rin yan, oh. Big ring pa rin tayo, mga idol. Makaka-finish tayo, ah. Big ring. Big ring, oh, sa likod, oh. Big ring din sa likod, ah. Hindi sila sabi hindi. Pero parehong big ring. Yung mga advocate ng bawal ng cross-chain ring dyan. Dito mga ito, gilid na yan. Hindi na kami aahon. Gilid na yan. Sa likod niyan, may 10 pa. Ayan, oh. Lapit na tayo sa boundary ng Mountain Province. Sagada na to, diretso na. Sagad na natin! Tahimik na yan sa likod, ah. Yung mga bata kanina, naubos na. Nauna na mga tabs. Yung iba sa harap, iba sa likod. Kami yung mga pacing lang. Parang gusto nang mag-small ring ang aking bike. Nagpaparinig eh, tumutunog eh. 4 kilometers na tayo. 16 na lang. 14 na lang. Mental challenge lang to eh. Head count From 20. from 20, may naon na siguro ng 3. Parang may naon ng 3 eh. 2, 4, 6, 7, 8. Ito, 8. Kakalas na to eh. Nakita lang, nagbibideo ko eh. Ayan. May nagsturan! Nag-Josie break! Ay, Mandoy! Yossi pala! Vitamins! Nag-vitamins! Oh, you know! You know? Sa mga last stop, yung mapat ka. Yan yung kanyang sprint na yun, sprint. Cut! Wala! Sarap dito, lamig. Oh. Hindi pa taglamig ngayon, pero malamig na dito. Ito po yung part na covered pa, pero dito may last end, yun yung open. May nakasakay na sa pickup. May nakasakay na sa pickup, mga idol. Oh, pinabutan natin isa. Ayan, no? Bumabaw dito, no? So ito yung mga parts na sinasabi ko sa inyo mga idol na hindi masyadong matarik.
Kanina yung dinadaanan natin nasa 7%, 8%, 9%, di ba? Pero ito ay nasa 3% lang, bumababa pa hanggang 1%. So meron talaga mga portions na recovery. You have to take this opportunity kapag nag-ride kayo dito para mag-refuel. Tapos pwede rin kayong magpahinga na at mag-recover ng konti. Balita ako maglalagay dito ng water station para doon sa mga kulang sa tubig, makapag-refill dito para makumpleto nila yung ahon. 15 kilometros riding. So almost 10%, 9% ano? 7% average for the whole Doable, very doable. Pero missing out. Ayaw pa iwan. 150 watts. Sa'yo 150, sa akin nasa ano yan? Sa 200 something. 78 ako. Handa, dito! Woo! Oh, yellow lane, walang overtake. Oh, wala overtake yan ha. Yung mga idol, sinabi niya, di ba, walang overtake dahil yellow lane. Sa actual race daw, ang sabi ay bawal na dumaan sa kaliwang side ng kalsada. Puro sa kanan lang. Tama nga rin naman kasi hindi totally closed off sa traffic yung ruta. Pero as you can see, wala namang masyadong dumadaan na sasakyan sa kalsada na to. Kaya compared to the other races na nasalihan ko, parang mas safe pa rin talaga dito. Kaya recover dito, ano? Ito po. Ito yung recover. Recover, oh, patag. Kaya naging 7% lang yung average. Pero mga recover na ganito eh. 848. Mababa heart rate niya. Ito mga short rate. 200 Ano, ganda ng view. The best views comes after the hardest climbs. Yan o. Yan o. Taas na natin. May sumakay na ba? Wala pa naman. Parang meron na. Power technique yun. Mamaya, last 1K. Sasakay ulit yan. Ganda! Sarap dito pag binabike mo talaga. Pero pag nakasakay ka, Yung mga ano pa, bula-bula. Mas maganda na mas naman. maganda. Huli ka! Sino yung nakasakay na yan? Bawal na teknik yan ah. Sino yung nakasakay na yan? Idol! Like, sabi pa yun eh, mag-ride tayo mapunta sa right. Alam ya. Na all! Chill ride, chill ride. Oh, ito na kami, tali. Shoutout, Peter Gan. Idol oh! Ayaw ka, ayaw ka. Skandal yan, skandal. Ito eh. Mga idol, don't get me wrong, hindi ganun kahirap yung ruta. Ang problema lang ay hindi pa kumakain yung ibang mga kasama natin. So nagbonk na talaga sila. Wala nang maisipa kumbaga. So nag-decide yung grupo na magpahinga muna para makarecover yung mga kasama natin at makapag-replenish kahit papano ng kanilang mga energy stores. Pero ako, buti na lang kahit hindi pa kumakain ng umagahan ay meron akong baon na badass. Ang isang scoop kasi ng badass ay katumbas ng kalahating cup ng kanin. So dahil sa isang bote ay meron akong 3 scoops at naubos ko na yung isang bote na yon para nakakain na rin ako ng 1 kalahating rice kahit na hindi ako humihinto. Yan ang science ng sports nutrition. Sa mga gustong mag-avail ng badass, available po yan sa may Shopee shop natin. Ilalagay ko yung link sa may description sa baba. Ito talaga ba? Parang doon yung tuktok ayaw, no? Hindi ka na, mayari! Hindi pa yan. Okay. So ayan, dito daw mga idol, part na to medyo mainit na. Last 10 kilometers ano? Last 10 kilometers. Kung mas maaga pa siguro yung start natin, less init, no? Opo. Oo, medyo may lilim pa. Kung 6 po sana nag-start sa baba yun. Oo, kung 6 ang nagsimula. Oh, tama. Umpisa natin ng 6. Sabi ni Raymond. Balik tayo bukas. Tara, game. Big ring pa rin mga idol. Hindi naman pala kailangan ng small ring pa. May cheat code eh. Tara mga lods, go.
Habang pumapadyak mga idol ay pataas na rin kami ng pataas. Sabi kanina ay nasa 10 kilometers na lang ay nasa tuktok na kami. Malalaman mo na mataas na yung napupuntahan mo kapag ka nakakita ka na ng pine tree mga idol. So maya maya maghanap tayo. Paul, may parity dito. Apo, ano ba yun? Ano daw yun? Parity at swimming. Swimming. Pwede daw. Bawal pa magtapon ng basura. Yun ang sabi. Pero malamig po yun Oo. 32, 8 kilometers na lang. May mga bulaklak pa sa gilid. For documentation purposes, kuya, hagupitin mo nga yan. Latiguhin mo nga yung mga nakakapit na yan. Pine tree. May pine tree na. Pine tree na mga idol. Lapit na. Plus 5. Tada! More to come. After 2 kilometers ng pagpadyak mga idol ay huminto ulit kami dito sa may tindahan. Kanina kasi nung huminto ay wala namang kinain kundi nagpahinga lang. Pero ngayon dito sa may tindahan at least makakakain sila. Wala ensayo si idol. Ano ko lalakas ako sa Europe? Baliktad. Hindi, naglibot ka lang dun eh. Wala ko may epekto yung dope. Wala pa. Wala effective dope. Bumili ka na oh. Makakailangan mo. Oo nga oh. Idol. Hinintay tayo sa likod. Na sila. Nanay siya. Ano to? Ilang percent to? Mga 9 ganun? 8? 11. 11% na yan? Merienda lang muna mga idol. At kinulang sa carbs. Pakita nga yung semplang mo. Shoutout kay Andre Chan. Sarap! Woo! Ba't na-semplang? Ano nangyari? Ganun kami. In-overtake niya kasi si Philip eh. Sabi niya, bagal mo naman sir. Sabi niya. Tapos pagdikit niya sa akin, pag ganun ako. Pag ganun ka naman. Lipa. Lusong din yun. Mga 40 takbo na. Shit. Mula dito ay nasa 4 kilometers na lang siguro bago sa tuktok. So malapit-lapit na tayo. Pero sa part na to mga idol, halos wala ng recovery and matarik na yung ahon. So kung kayo ay kakarera sa February, last 5 kilometers you need to make your move. Naman sa mga gustong tumapos lang do sa may challenge and hindi ganong kataas ang fitness level, tiis-tiis lang mga idol and sigurado makakarating din kayo sa taas. 1-2, 1-2 lang eka nga. Kapit ka. Tsaka ako na. Tsaka na buwal. Ayan mga idol. May dahilan ka na nga. Ambulansya ka na. Okay mga idol. Lakad na ulit. Hindi pala. Bike na ulit. Tayo sa ating gravel bike. Hindi pa rin tayo nag-small ring oh. Buti na lang. May daya yung likod. Big ring din yung likod eh. Kaya naman pala. 42. 48, 42. Hindi mo nga mapapansin na na matarik. Kasi pare-parehas lang ang pedal. May mga pinches lang ng mga double D. Ayun oh, ayun yung Cervantes, yung Besang Pass ayun sa taas. Yun. Besang Pass, kita na. So mula dito mga idol ay wala na masyadong nag-uusap. Mataas na yung gradient at mataas na rin yung sikat ng araw. Mahaba na rin yung naaahon namin at medyo laspag na rin. Kanya-kanyang tiis na lang hanggang makarating dun sa finish line. Meron na lang natitirang 3 kilometro bago kami dumating sa Besang Pass mismo. Ilang kilometers na? Mga idol. Lapit na tayo sa taas. Ayun o, kita nyo sa baba. Ayun o, ginaan natin. Last one na lang siguro to, no? Ayun o, sa tuktok o. Ayan mga idol, pag nakita nyo yung Besang Pass Bridge 1.3 daw. 1.3. Almost there, boys. 1 kilometer. Woo!
Kala ko yun na yun. So yun mga idol, sa wakas natapos na yung climb na to. Inabot din ng 1,600 meters elevation gain mula nung nagsimula kami doon sa may arko ng Suyo. Sa wakas din ay makakain na ng umagaan yung mga kasama ko na kanina pa nagbonk, kaya pa isa-isa na lang na dumating dito sa may finish line. Salamat sa munisipyo ng Suyo sa pagsuporta sa ride namin na to. Sila yung magiging host sa karera sa darating na February 12 sa 2023 sa pangunguna ni Honorable Mayor Mario B. Subagan. Layunin ng race nila na maipakilala ang Suyo bilang isang cycling destination and para ma-boost na rin ang ecotourism ng lugar. Nakita nyo naman kanina na napakaraming pwedeng pasyalan dito sa bayan ng Suyo. Bro, mahawat man kita. Oo. Oh, game. Oh, game. Oh, game. Sinkatat. Anong bike na road? Mga idol, tayo sa Besang Pass. So ito yung mga American side and ito naman yung mga Filipino side. Tingnan nyo, iba rin yung features nila. Meron pang naka-espada, garan, iba yung mga barrel nila oh. And yung pinaka-head ay nakabahag. Pati sila pala, nakabahag oh. Tapos yung sa kabila, mga Amerikano, yung mga uniform nila. Yan. Basahin nyo na lang kung ano yung sulat tayo. I-screen na, i-post nyo na lang. Tapos ito, yung mga kasali, supporting American unit. Picture ma'am, para sa ano lang. Tara, guys, tara, bilis. Intro. Oo nga, intro. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Boy! We'll be back in December. Tingnan natin si Biker Odd kung kayang umahon dito ha. Sobrang yabang nun eh. Dapat